the last time na study nato ang kuan mostly ang naimo natong focus unsa ka gamhanan ang kuan, unsa ka komplikado o unsa ka gamhanan ang gingharian ni Satanas, no? Sa verse 12, naay mga nagdumala nga mga demonyos, naay mga otoridad, naay mga gahom sa ngit-ngit nga kalibutan, ug naay mga espirituhanon nga puwersa sa dautan sa langitnon nga bahin, sa mga langitnon nga bahin. So unmatched, no, dili tud gyud ta match compared sa puwersa ni Satanas. Na kuan gyapon nato kanang sa verse 10, di ba? Sa verse 10, finally sa normally i-translate siya nga finally be strong in the Lord and in his mighty power. Be strong in the Lord and in the strength of his might, ana. Pero ang kuan ana, ang literal nga translation man gyud ana, be strengthened by the Lord and by the power of his might. Nakuha na to? Be strengthened, kanang verse 10. Ephesians 6 verse 10, literal ana, be strengthened by the Lord and by the power of his might. So meaning, dili nga ipalig-on nato ang atong kaugalingon. Dili mao ang ginasulti sa Bible, dili mao ang ginasulti ni Paul, dili mao ang ginasulti sa pulong sa Dios. Not nga dili nga kita ang magpalig-on sa atong mga kaugalingon. Mao may meaning gyud sa be strong. Mahimo kang kusgan, di ba? Himuon nimo nga kusgan ang imong kaugalingon o ipakusgan, ipalig-on nimo imong kaugalingon. Dili mao ang literal translation ani. So naay active nga verb, naay passive nga verb, di ba? Active nga verb is ikaw ang maghimo. Ang subject ang maghimo, di ba? So mao to, be strong. Kuan siya, active nga verb. Pero ang gamit dare dili active nga verb kundi passive. Passive verb. Ang passive verb, dili kita ang magpalig-on sa atong mga kaugalingon kundi ang Ginoo ang magpalig-on sa ato. Naka na to? Passive verb siya. So ang translation nga tama is ipalig-on ninyo ang inyong mga kaugalingon. Ipalig-on ninyo ang inyong mga kaugalingon sa Ginoo og sa iyang gahom. Amen? Sa abilidad sa iyang gahom. Kay wala tay kusog, wala tay kalig-on sa atong kaugalingon nga makapildi ni Satanas og sa iyang mga demonyos. Kita nato sa verse 12. Grabe ka komplikado ang iyang organisasyon. Nagets nato? Ang gahom ug ang organisasyon ni Satanas nga gipadayag sa ato sa Efeso 6:12, grabe gyud. Mismatch gyud ta. So dili pwede nga kita ang magpalig-on sa atong mga kaugalingon. Dili nato kaya, right? Kinahanglan ang Ginoo ang magpalig-on sa ato. So mao nga si Paul, dili active verb ang iyang gigamit kundi passive verb. Passive siya. So dili siya be strong in the Lord. Ang tama nga translation, accurate nga translation ani is be strengthened by the Lord. Be strengthened by the Lord. Amen? Ang Ginoo ang magpalig-on sa ato o kita ipalig-on nato sa Ginoo ang atong kaugalingon. So mao ang translation sa Bisaya ana. Inyong ipalig-on ang inyong mga kaugalingon sa Ginoo. Inyong ipakusog? Basta ipalig-on siguro ang tama, no? Inyong ipalig-on ang inyong mga kaugalingon
sa Ginoo og sa abilidad sa iyang gahom. Sa kakusog sa iyang gahom. Sa abilidad sa iyang gahom. Amen? So, ang gahom ug ang kakusog dili mo gikan sa atong mga kaugalingon kundi mo gikan sa Dios. Amen? So sa verse mao ang verse 10, right? At ang atong ipaligon ng Ginoo, ipahimo nato ang atong kaugalingon nga kusgan pinagi sa Dios. So ang kakusog nato, kalig-on nato, ang gahom nato dili gikan sa atong kaugalingon kundi dili gikan sa Dios, right? Number 1 sa verse 10. Number 2 sa ingon dayon diha, put on the full armor of God. Put on the full armor of God. So put on the full armor of God. Una, kana nga armor nga kinahanglan nato isulob, no? Ang hinagiban nga atong isulob dili gikan sa atong mga kaugalingon kundi gikan sa Ginoo. Let us remember kani nga armor nga kinahanglan nato nga isulob, armor siya sa Dios, dili ato Amen? Armor siya sa Dios. So mao kini ang hinagiban nga iya sa Dios. Amen? The armor nga iya sa Dios. So ang Dios gamhanan, ang Dios kusgan og lig-on, ang Dios madaogon mahitungod kay nagsulob siya sa iyang armor. Amen? Nagets nato? Naa siya'y hinagiban. Ang Dios duna siya'y hinagiban. Amen? So ang hinagiban sa Dios gi-provide para sa ato. Og mahimutang madaogon batok ni Satanas og batok sa tanang mga demonyos kun number 1 atong ipalig-on, ipahimo nato nga kusgan ang atong mga kaugalingong gikan sa Dios o pinagi sa Dios. Number 2, kung atong isulob ang tibuok hinagiban nga iya sa Dios. Amen? Tibuok hinagiban nga iya sa Dios. So maong goal nato. Kay ngano ingon diha unsa ang purpose daw sa verse 11, so that you can stand against the devil's schemes. Aron magbarog kita batok sa mga estratehiya o mga plano ni Satanas. So dunay mga plano, dunay mga estratehiya o dunay plano si Satanas nga pildihon ta, mahulog ta sama ni Adan, mahulog ta sama sa Israel. So nagkinahanglan ta sa kusog o gahom nga gikan sa Dios, number 1. Number 2, nagkinahanglan nga isulob nato, magpalig-on ta sa Dios. Number 2, isulob nato ang tibuok hinagiban nga gikan sa Dios. So about sa hinagiban, duha importante. Kinahanglan hinagiban nga gikan sa Dios. Number 2, kinahanglan tibuok. Tibuok gyud. Dili pwede nga isara kanarang sundang ang imong hawiran, kuhaon, gamiton. Dili pwede. Dili pwede nga helmet lang. Dapat tanan gyud, tibuok gyud. The full armor of God. Amen? The full armor of God. Kay aron magbarog kita kontra sa tanang mga estratehiya o plano ni Satanas. Verse 12 dayon, kay ngano. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. So, ang dili panit o dugo ang atong kontra, dili tawo ang atong kontra. Amen? Dili tawo ang atong kontra, kundi dili mga nagdumala, mga otoridad, mga gahom sa ngit-ngit nga kalibutan,
og mga espirituhanon nga mga puwersa sa daotan nga niya diha sa mga langitnon nga mga bahin. Mao ang atong kontra. That is the reason nga una, ang imong kusog, ang imong kalig-on, ang imong gahom, dili mo gikan sa imong kaugalingon kundi dili mo gikan sa Dios. Ikaduha, ang sulob nimo nga mga hinagiban dili pwede nga hinagiban sa tao kundi hinagiban sa Dios. Og dapat dili lang pila sa mga hinagiban sa Dios ang imong isulob kundi ang tibuok og ang tanan-tanan nga mga hinagiban sa Dios isulob gyud. Kay grabe ang atong kontra. Dili tawo ang atong kontra kundi si Satanas og mga demonyos nga gamhanan kaayo og daotan kaayo. So that's the mao ang verse 10, 11, 12. Then verse 13 dayon, balik na siya. Therefore, ingon niya, put on the full armor of God. So the way nga mahimutang kusgan o gamhanan pinaagi sa Dios is to put on the full armor of God. Nakuha na to? Tanawa ha? Ang reason nganong nagkinahanglan ta sa kusog o gahom nga gikan sa Dios o nagkinahanglan ta sa tibok hinagiban sa Dios. Ang reason nasa verse 12, right? Nasa verse 12. Aron magmadaogon ta batok ni Satanas og sa tanan nga mga demonyos nagkinahanglan ta sa verse 10, kusog nga gikan sa Dios, gahom nga gikan sa Dios. Number 2, nagkinahanglan ta sa tibuok nga mga hinagiban sa Dios, sa tanan nga mga hinagiban sa Dios. Number 2, right? Duha. Pag abot sa verse 13, isa na lang. Nakuha na to? Nawala na tong be strong in the Lord o be strengthened by the Lord. Nawala na to sa verse 13. Sa verse 13, therefore, put on the full armor of God. Nawala na tong be strengthened in the Lord and in the power of His might. No, di ba? Full armor of God na lang ang nabilin sa verse 13. Unsay buti pasabot ana? Buti pasabot. The way nga mahimutang kusgan, lig-on, o gamhanan pinaagi sa gahom og kalig-on nga gikan sa Dios. The way nga mahitabo siya is to put on the full armor of God. Nagets na to? Kung imong isulob ang tibuok og ang tanan nga mga hinagiban sa Dios, mahimo kang kusgan, mahimo kang lig-on, og mahimo kang gamhanan. Og dili ka mapildi ni Satanas. Dili ka mapildi sa bisag kinsa nga mga demonyos og mga daotan nga mga espiritu. Amen? So that is the key. Put on the full armor of God and then you will be strengthened by the Lord and by the power of His might. And then you will stand against Satan. You will stand against mga plano o mga estratehiya ni Satanas. Amen? Mahimo kang mahimo kang magmadaogon batok ni Satanas dayon. Okay, so verse 13, therefore, put on the full armor of God. Sa put on the full armor of God, ingon diha, ngano, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you've done everything, to stand. Verse 14, stand firm then. Nakita na to, pautro-utro tong stand, di ba? Utro-utro ang stand, no? Magbarog. Isulob ang tibuok, verse 13, isulob ang tibuok nga mga og ang tanan nga mga hinagiban sa Dios aron pag-abot sa adlaw nga daotan, pag-abot sa adlaw nga daotan, mahimo ka nga magbarog, right? You will be able to stand, makabarog ka dayon. And then ingon diha, after you have done everything, to stand. So magbarog ka, and then pag human nga mahimo na nimo ang tanan, magbarog gihapon ka. So buti pasabot, and then verse 14, stand firm. Magbarog ka og himuon nimo nga permanente ang imong pagbarog. Dili ka nang
nagbarog ka karon ugma dili na pud ka magbarog, kanunay ka nga magbarog. Amen? So, para sa ako ning gikuan sa akong kaugalingon, nagunahuna ko nga, Lord, nagbarog ako, ang kuan sa Ginoo is magbarog ka, and then after you have done everything, after ka nga mag-evangelize, mag-church planting, mag-serve, magbarog gihapon ka. So dili ta mahulog, dili ta mo. So mao plano ni Satanas nga dili ta magbarog. Dili gusto ni Satanas nga magbarog kita. Gusto ni Satanas mahulog gyud ta. Gusto ni Satanas mapildi gyud ta. And so that's why ingon ni Paul, put on the full armor of God. Isulob nato ang tibuok og ang tanan nga mga hinagiban sa Dios. Okay? So stand firm sa verse 14 dayon, stand firm. Magbarog ka, and then ang imong pagbarog dapat firm. Kung sabay firm sa Bisaya, permanente, lig-on ang imong pagbarog, right? Firm. Dili ka nang medyo kanang murag katumbahon na ka, unsa ba? Di ba? Murag medyo mahulog na gamay, nagbarog pero medyo dili firm, dili permanente. Dili consistent. Yun sa Ginoo, stand firm. Ang atong pagbarog dapat permanente, consistent. Unsaon? Una, isulob ang belt of truth. Sinturon. Sinturon ba siya sa Cebuano? Sinturon, belt of truth. Right? Sa unang panahon, sa ato karon pwede man nga dili mag-belt, na gani panahon karon nga dili uso ang belt sa mga tao. Di ba na mga inana nga panahon no nga dili uso ang belt sa mga tao, dili mag-belt. Pero kaniadto mangyod ang mga di ba kani panahon, unang panahon man no, 2000 years ago man So ang mga sundalos kaniadto, di ba mga knight, wala man sila nagsulob og karsonis. Di ba? Murag paldaman ng ilaha, di ba? Di ba? Then lain-lain una kanang cloth nga ibutang nila, then armor dayon. So ina gihapon murag palda ba ang ilang sulob. Di ba murag palda ang mga sundalos og mga warrior, mga manggugubat sa una nga panahon. Ang sulob nila dili karsonis kundi murag palda sa ato palda gyud, di ba? Palda gyud siya. So dili pwede ka walay belt, then wala sila garter, wala karon man gud na garter, di ba? Kani adto wa pa may garter. So importante gyud ang belt. Kung why belt na hubo, di ba? Hubo gyud, hubo ang ang sundalo. Ikaduha, loose ang ang sanina. And then also kanang ang sundang, asa ibutang ang sundang, di ba sa belt? So importante kayo ang belt. Kung wala ang belt, mahubuan ang ang sundalo o ang knight, sa una nga panahon, ang knight lagi, mga knight, di ba? Mga manggugubat, mga warrior. Ikaduha, loose ang ilang sanina. So lisod kaayo mo. Then also remember this one, kaning sword, no, verse 17. Kimang good ni. Verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kanang sword diha, sword of the Spirit, dili siya dako nga sundang. Dili gihapon siya kutsilyo, pero mas dako siya sa kutsilyo. Sword gyud siya, no? Sundang gyud siya. Dili siya kutsilyo, sundang gyud siya. Pero dili siya katong dako kaayo nga sundang. Kani nga sundang medium, medium ang size nga sundang. Kani nga sundang pang wrestling gyud. Nagets na to? Pang wrestling siya nga sundang. Dili siya kanang matan-aw nato sa sa mga
movie, sa mga salida nga, di ba? Inana, dili inana wrestling, pang wrestling ni nga sundang. So dili siya dako kaayo, dili siya ang pinakadako, dili siya large nga sundang, mao siya ang medium nga sundang. Dili gyapon small. Kay ngano mao gud ang kwan diri, mao sa verse 12. Our struggle is not against flesh and blood. Verse 12. Pwede man unta siya nga our war, di ba? Ang atong gira o ang atong pagpakigubat. Inana unta, di ba? Pero ngano mangyod nga struggle siya, ang uban nga translation wrestling, because inana ang kuandare dili ni siya kanang murag matanaw lagi nato, pero mao man gihapon, di ba sa mga salida, sa mga gira sa unang panahon nga mga sundang pa ang gamit, sword pa ang gamit, naman gyud mga dako nga sword, di ba? Pero dili mao lagi ang gamit diri, gamay gyud, and then wrestling match gyud ni. Nako na to, wrestling gyud ang laban ani. So that's why dili pwede nga wa kay belt. Di ba? Kung wala kay belt, una hubo ka, ikaduha ang imong sanina o ang imong palda, mao man gud ilang sulod kanito, di ba? Palda loose. So dili siya pwede sa wrestling. Mapildi gyud ang sundalo nga way belt. And then ingon diha, ang belt nato mao ang kamatuoran. So importante ang kamatuoran. Mao gyud ang kuan ni Satanas, una nga i-attack ni Satanas sa ato. Mahimot ang loose kung dili ta magbarog sa kamatuoran. So gihatag sa Dios sa ato ang kamatuoran, kinahanglan barogan gyud nato ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran sa Dios, ang kamatuoran sa Biblia, mao gyud ang atong belt. Mao gyud ang belt nga gamiton sa Ginoo aron dili ta mahimong loose. Nakuha na to? Dili ta mahimong loose, mahimo tang firm. Amen? And then kaya nato nga makig-wrestling dayon. Importante ang truth, importante ang Bible. So daghang mga bakak sa kalibutan, dili ta magdali ani karon kay ato ning ikuan gyud kaning truth. Daghan ang bakak sa kalibutan, daghan ang fake news na. Daghan ang fake news. So ang kinahanglan nato truth gyud. Kung dili na ta magbarog sa kamatuoran, kung malimbungan ta, wala na, mapildi na ta. So ang mga kuan diha, ang mga, for example, daghan ang mga Christian nga dili na sila magtudlo sa gospel. Puros moralidad na lang, di ba? Di na sila magtudlo sa gospel. Naagihapon, dili na sila magtuog mga milagro. So dili na sila magtuo nga si Ginoong Hesus na tawo pinaagi sa birhen. Yung lang, imposible man na. Na, imposible. Na tao pinaagi sa birhen? Na. Sa. Di man na tinuod. Mythology man na. Mythology. Inventor na. Si Hesus, maayo nga tawo. Matarong nga tawo. Balaan nga tawo. Matinud-on nga magtutudlo sa pulong sa Dios. Pero wala siya na tao pinaagi sa birhen. So dili sila motuo anang incarnation. Dili sila motuo nga si Ginoong Jesucristo na tao sa birhen pinaagi sa Espiritu Santo. Then dili nagyapon sila motuo sa mga milagro. Then dili nagyapon sila motuo nga si Ginoong Hesus namatay sa krus aron bayaran ang atong mga kasalanan. Iyon lang, namatay man si Jesus sa krus. Kay history man na. History biya na.
Dili lang ang Bible ang gatudlo nga si Ginoong Hesus namatay sa krus. Naay mga historian, Hudyo, Grego, Romano nga mga historian nga nagsulat og mga kasaysayan sa unang panahon nga nagsulti na isa ka leader sa mga Hudyo nga mga nahimong mga Kristohanon. Nagtudlo siya, gi-claim nila nga naghimo siya mga milagro, and then ang mga Romano o mga Hudyo nagkunaib aron siya i-execute o gi-execute siya sa krus. So dili lang ang Bible ang gasulti ana, pati ang mga non-Christian nga mga historian sa panahon sa mga apostol nagsulat ana. So yan lang, namatay si Jesus. Pero wala niya gibayaran ang atong mga sala. Na, saan ang pagbayad sa sala? Then dili pagani sila mutuo sa sala. Ino nila nga. Di man tinuod ng original sin. Hindi man tinuod nga gibuhat sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Evolution man. Kung dunay Dios, dili creation ang gihimo niya, kundi evolution. So naay mga Kristohano nagtuo gihapon sila sa Dios, pero ang gituohan nila ang kalibutan gimugna pinaagi sa evolution. So di na sila mutuo sa Genesis chapter 1. Hindi sila mutuo ng naay tree of the knowledge of good and evil. Naay tree of life. Mythology man na. Di man na tinuod. Fake news man na. Katong Noah, flood of Noah, di man na tinuod. Ang Red Sea, napikas, di man na tinuod. Etc. Katong mga gikuan na to, Amalekitas, di ba nakigira, then giisa ni Moises ang iyang kamot. And then napildi ang mga Amalekitas magitungod kay ang kamot ni Moises nagpabilin nga, di ba? Raised up before the Lord, unto the Lord. So napili. Di sila mutuwa na. Tubig gikan sa bato. Pwede siguro, pero ingon na science to, dili to milagro. And then naay manna from heaven. So daghan sila explanation. Dili ni tinuod nga mga milagros, mga kuani nani scientific explanation tanan. So dili gyapon sila mutuo nga si Ginoong Hesus namatay sa krus para sa atong mga sala. Mutuo sila nga namatay si Ginoong Hesus, pero dili sila mutuo nga namatay si Ginoong Hesus para sa atong mga sala. Then dili na gyapon sila mutuo sa resurrection. So magsulti sila. Ang resurrection dili siya physical nga si Ginoong Hesus nabanhaw. Ang resurrection, namatay ang Ginoong Hesus, gilubong, wala siya physical nga nabanhaw, pero ang paglaom sa mga Kristohanon nabanhaw. So, ang resurrection of Jesus Christ, dili siya literal nga physical nga pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, kundi pagkabanhaw sa paglaom sa mga Kristohanon. So, puro sa mga bakat, etc. Daghanam, dili na sila mutuo ana kanang si Ginoong Hesus nagadto sa langit, si Ginoong Hesus naglingkod sa tuong kamot sa di sila mutuo ana. Wala inana. So buti pa sabot, gitawag nila nga Kristohanon ng ilang mga kaugalingon, pero dili na sila gatuo sa Bible as is. Nako na to. Dapat unta, di ba? Dapat unta ang kita nga mga Kristo, ang tawo, ako lang ibutang ni dari para mas maka-explain ko sa inyo. Dapat unta, di ba? Sa ila man gyud ang Bible naa diri sa ubos, ang tao naa diri sa taas. Nagets na to? Ilang gi-judge ang Bible. Ingon nila, kanang Noah's flood, wala, di man na mahitabo sa science, imposible man na. So dili na tinuod. So ang tawo na ang nag-judge sa Bible, nakita sa to, ay kanang napikas ang dagat. Di man na tinuod. So ang tawo, gi-judge niya ang Bible, di man na tinuod. Ay, si Jesus wala na tao pinagi sa birhen. Ay, dili tinuod nga gibayran ni Jesus ang atong mga sala pinagi sa iyang kamatayon. Ay, dili tinuod nga nabanhaw ang Ginoong Hesus. Ay, dili tinuod nga nagsaka siya sa langit. Walay langit, walay impierno.
So, ang nagets na to, ang tao mas nahimo na siyang maalamon sa Dios. Gets? Knowledge of good and evil gihapon. Nakuha na to, ang tao na ang nagdetermina kung unsa ang maayo, unsa ang dautan, unsa ang tinuod, unsa ang sayop. Ang tao na ang bossing, ang Bible naa diri sa ubos. Nagets na to? Dili siya faith. Dapat ang Bible ang naa sa taas. Ang tao na diri. Ang tibuok Bible tinuod. Ang tibuok Bible kamatuoran. Bisag imposible ang murag imposible ang mga nahisulat diha. Tinuod siya kay ang gano ang Ginoo gamhanan, wala imposible sa iya ug siya Dios sa mga milagro. Amen. Nakuha na to? So ang Bible naa diri, kita naa diri. Bisag lisod sabton og lisod dawaton ang mga teaching sa Bible, ang Bible ang kita ubos, ang Bible ang niya sa ibabaw. Amen. So that is how we wear the belt of truth. Importante kaayo sa atong panahon ngayon karon ang kamatuoran. Kay daghan ang mga bakak, daghan ang mga fake news. Daghan ang mga kulto. Mao na nagtuo ta sa Trinity. Amen? Nagtuo ta sa Trinity, one God in three persons, bisag dili nato masabtan, perpekto nga masabtan, right? Lisod sabton, lisod tuohan, pero mahitungod kay mao ang gitudlo sa Bible, atong sabton, atong tuohan. Number 2, we believe that Jesus is 100% God and 100% man. Di ba? One God, three persons, Trinity. Number 2, Jesus is 100% God, 100% man. Bisag lisod sabton, lisod tuohan, dawato nato kay mao gitudlo sa Bible. Number 3, namatay si Jesus para sa atong mga sala. Nabanhaw siya otro, nag-adto sa langit, nag-ampo para sa ato karon. Nagdumala sa tibok universo. Right? Then salvation is by faith alone. Number 5, the Bible is the Word of God. Kanang 5. Dili nato i-compromise. Ang mga kulto, gi-compromise na. So, mao tong sila, di ba? Sila Kibuloy, ang dating daan, nagihapon sa Romano Katoliko, mga false teaching, even mga Ebangheliko na ay mga false teaching gihapon, right? Mga prosperity gospel, mga inana, ato silang isalikway tanan kato nga mga false teaching, mga sayop nga mga pagtulunan, mga sayop nga mga tudlo. Kay ngano importante ang belt of truth. Once i-compromise nato ang kamatuoran sa pulong sa Dios, mapildi na ta. Remember, put on the whole armor of God. Isulob ang tibuok og ang tanan nga mga hinagiban sa Dios. Og ang number 1 di ay ang sinturon sa kamatuoran. Bakos, nakahinumdum na ko. Bakos o bakos? Bakos. Basta mao. Bakos sa kamatuoran. Amen? Number 1 siya, ang bakos sa kamatuoran. Number 1 ang kamatuoran. Ang kamatuoran, bakos. Diba? Kung wala ang kamatuoran, hubo ta. Mahubuan ta. Og loose ang atong armor, ang atong sanina og ang atong armor, loose. Og dili ta magdaog sa wrestling against Satan o against sa mga demonyos. Instead, kita mapildi. That is the belt of truth. Amen? The other thing na ikuan na ako sa inyo, about politika. Diba? Kaya nga no, ako untag i-avoid ka ng politika, no? But, ang politika mangyod, grabe karon diha. Ang mas maayo diha, pag-abot sa politika, maghilom na lang ta. Amen? Maghilom ta. Dili ta mo appeal sa debate. Kaya nga no, wala pa ta
wala pa ta mahibalo sa tibuok kalibutan kay daghang fake news. Ang mga kontra sa presidente na sila gisulti. Ang mga para sa presidente naagihapoy gisulti. Naunsa karon ng kamaturan. Wala ta mahibalo. Ang Ginoo lang yun ang nahibalo. Amen? So that's why sa ako, siyempre, kung magbutar mo. Pero do not engage sa political debate. Do not engage sa political debate. Una, ang gisulti sa Bible, ang atong pagpakigbatok, ang atong pagpakigubat, dili batok sa mga unod og dugo. Ang atong pagpakigubat, ang atong wrestling, dili batok sa tawo, dili batok sa kontra o pro. Di ba? Ang atong pagpakigubat, batok ni Satanas o sa mga demonyos. So kaning physical war, di ba? Sa Pilipinas, political war sa Pilipinas. Ubos na ang dako nga gira spiritual war. And diha ta mag-focus. Pag abot sa politika, dili nato ma-concern ta, right? Ma-concern ta, iampo nato nga, Lord, tabangi ang among ang nasod. Tabangi ang Pilipinas, Ginoo. Luwas sa gyud ang Pilipinas. Pero mag-focus ta sa gospel. Mag-focus ta sa ebanghelyo sa Dios, mag-focus ta sa pulong sa Dios. Then kanang political ideas ato siyang ipadaplin gamay. Amen. Ipadaplin nato siya kay ngano wala ta mahibalo lagi, wa man tay libro. Wala man sa pulong sa Dios. Saan yung paghibalon sa kamaturan? Only history will judge. But even then, kitang tanan na bias. Tanang tao na bias. So lisod siya, dili siya mao ang pundasyon. Dili mao siya ang belt of truth. Ang belt of truth, bakos sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Amen? We stay there in the Word of God. Kaya ngano, daghan ang mga pastor o mga Christian, gi-personal nila ang political nga debates, then nawala na sila sa kamatuoran. Wala sila mahibalo ang ilang ang ilang gibarugan o ang ilang gidefend bakak di ay. Di ba? Passionate kayo, mogamit pag Bible. Pero basin 3 years from now, 10 years from now, mahibawan na to, agay, bakak di ay to tanan. Maong gibarugan nila. Mao ang ilang gi-defend. Then, daghan ng relasyon ng nadaot. Diba? Ang church nahimo ng ineffective. So, we avoid kanang mga political debates. Instead, we pray. Amen? Mag-prayer and fasting kita. Pray and fast for the president. Pray and fast for the vice president. Pray and fast for the Senate, for the Congress, for governors, mayors, diha ta sa espirituhanon nga bahin gyud on then ang mga tao i-pray gihapon ang ang administrasyon, i-pray gihapon ang oposisyon. Dili pwede nga administrasyon lang ang i-pray, dili i-pray ang oposisyon. Dili gihapon pwede nga i-pray oposisyon pero ang administrasyon dili ampo. Iampo sila tanan. Amen. Pray for all men. Mao ang kamatuoran sa Bible, iampo ang tanan nga mga nagdumala. Iampo ang tanan nga mga tao. Amen? Mao ang atong barugan. And then, remember, stay in the truth of God's Word. Diata sa espirituhanon. Amen? Diata sa espirituhanon. Amen. Mag-ampo na ta. Ampo ta. Ginoo, salamat o Dios. Salamat na pod sa gihatag nimo nga panahon sa amo. Lord, salamat nga ang imong kusog, ang imong gahom, gihatag nimo sa amo through the Holy Spirit. The Holy Spirit, Lord God, gihatag nimo sa amo. And so now, through the Holy Spirit, through the Holy Spirit nga nagpuyo sa amo, we have strength and power. And then, through the Holy Spirit nga nagpuyo sa amo, we have the full armor of God. Ang belt of truth, ang breastplate of righteousness, readiness that comes from the gospel of peace,
shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, the Word of God. Lord, you gave us all those things pinagi sa Holy Spirit. Thank you, God. Ang imong kusog, ang imong gahom, amo ana, pinagi Espiritu Santo nga nagpuyo sa amo. And then ang imong tibok hinagiban, ang tanan nimo nga hinagiban, gihatag gihapon nimo sa amo. So we thank you for that. And we thank you for the Holy Spirit. We thank you for the Word of God. Through the Holy Spirit and the Word of God, we have your power and strength, and we have your full armor. Ginoo, panalangini ang mga kaigsuonan, panalangini si Dexter, panalangini ang pamilya, si Jen, si Teo, Sister Lydia, si Brother Titing. And then, si Yen, Jaja, uban pa, mga member, sila Jeffrey, sila Maymay, Sister Anna, Lord, tanan, Lord. Giampon na mo tanan. Sila, ang Tamayo family, Villaruz family, Abinido family, silang tanan, among giampo, Ginoo. Father, ikaw gyud magpadayon sa pagbuhat sa among mga kasing-kasing ug sa among mga kinabuhi. Pagpadayon ka sa pagtudlo sa amo, magpadayon ka sa pag-usab sa amo, the renewing of the mind, the renewing of the heart. And especially, Lord, we pray nga tabangi kami nga kami magbarog sa kamatuoran sa imong pulong. Una sa tanan, mahibaw-an namo, tun-an namo unsa ang kamatuoran sa Bible. We will never, Lord, dili kami kapuyan, dili kami sumhan sa pagtuon sa Biblia. Dili kami kapuyan, dili kami sumhan sa pagtuon sa imong mga doktrina, sa imong mga kamatuoran. Kay mao ang among bakos, Ginoo. Help us, Lord God, and cause us to continue to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Lord, we pray, kuhaon nimo ang tanan nga mga bakak, Lord God. Gikan sa among mga kasing-kasing o gikan sa among mga hunahuna. Ang tanang mga bakak nga gikan sa kaaway, gikan ni Satanas, Lord God, remove them all in the name of Jesus. In the name of Jesus. And give us the truth of your word, Lord God. Give us the truth of your word. And help us, Lord. Especially, Lord, continue sa fasting and prayer para sa church, para sa nasod, o para sa tibuok kalibutan. Kay naay espirituhanon nga gubat gyud, Ginoo, sa tibuok kalibutan. And we need your strength. We need your power. We need your full armor. We need your truth. We need your righteousness. We need your gospel. We need your salvation. We need faith, and we need the word of God. Salamat kayo, O Diyos. Now, Lord, let your blessing stay with us and remain with us, Lord, sa pangalan sa Ginoong Jesucristo. Amen. Amen.